kanyang harapan. Tayo pong tumindig sa pag-awit ng Almighty Fortress in our God. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling sama-samang sumasamba at nagpapasalamat sa aming panibagong buhay at lakas. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkasalanan at linisin mo po nawa ang aming puso't isipan upang kami maging karapat-dapat na sa iyong harapan. Patnubayan mo po na nawa ang iyong mga anak na gagamitin sa paglalahad ng iyong mensahe sa iba't ibang paraan. At nawa ito'y aming maisabuhay sa
araw-araw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Tayo po lahat, paano makakapangaral ang mga sinuman kung hindi siya sinugo tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Magandang umaga po sa ating lahat. Rain or shine, ano po? Yung mga iba po ay nabaha, kaya naglilimas din pa rin po sila hanggang ngayon. Panalangin din po natin ang bawat mga kapatiran kasi maraming tumawag kanina kung baha daw. Sabi ko, syempre wala namang baha dito sa atin, pero siguro doon sa kanilang mga tahanan ay baha. Ipanalangin po natin. Matapos na po ang ulan na to, mula pa po noong Miyerkules, wala po tayong linya ng telepono, wala rin po tayong internet hanggang ngayon. Tumawag na po kami sa PLDT, syempre bumabagyo, parang may nasira po dyan sa connection po natin. So magtiis-tiis na lang muna tayo. Wala tayong live ngayon. Ating pong i-welcome ang mga estudyante sa Mary Johnston. James Ronald Rahel, tayo anak, tayo. At saka si Darren Valera. Ayan, welcome. Okay, mga estudyante po sila sa Mary Johnston. Ayan, itong pinakamalapit po na ano natin. Ayan, guruod na. Alam niyo yung guruod? Kumukunog na. So, ayan. So mga kapatid, ating pong batiin ang ating mga kapatiran na nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan sa linggong ito for this week. August 9 today, Soledad Tabora. Ano po ito yung ating care group? Aldrin Cao. 11, Dulce Mariano. 12, Timothy Liam Rivera. 14, May Luis Benedicto, Jonco Michelle Maliwanag, and Jocelyn Baltasar. Okay, awitan po natin sila ng pagbate ng happy birthday. Happy birthday po. Birthday to you. Happy birthday to you. Yan, mga kapatid, ang ating pong mga talabalitaan, nandito na po. I hope na mamaya, start po kasi ang first class nila ng confirmation and membership class. Meron pong 11 na nag-enroll. Meron kaming group chat, sabi namin, tuloy pa rin mamayang 1:30. Pero, siyempre, pag maulan, no, anong excuse, walang pasok. Titignan po namin kung makakapunta sila, may group chat naman po. Anyway, so this coming Sunday po, mga kapatid, Stewardship Month din ulit natin, part 2.
ang joy giving natin this coming Sunday. Lesser Place Servant Academy, nakapang ilang na tayo. Kahapon po, nag-attend pa rin po yung ating mga delegado. So, patuloy ko pong pinapanawagan pa rin po yung ating piso mula sa ating puso for the mission. Salamat po sa nagkaloob na at nagbigay na ng kanilang mga pledges sa ating mission work sa Batangas. Until po yan, 7 years yan. Kasi nakahiwalay po na sila, pero yun po ang ibinigay, 5 years. Every year, 20%. Ayan. So, ang ating pong tagapanguna this coming Sunday, na-announce ko na po para makapag-ready na po kayo. Ang liturgies natin sa umaga, Mr. Jose Emmanuel Huico, sa mahagabi, si Miss Diane Belo. At ang mga usher, Mrs. Melrose Huico, Margaret Enriquez, Aileen Santos, Rosalyn Balbuena, and sa hapon, si Kenneth De Mesa and Mary Ann Leonardo. Okay, yan po yung ating mga steward this coming Sunday. Tayo pong lahat ay tumayo at magbatian sa bawat isa ng may pagbating may kapayapaan. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Makita sa'yo kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Tayo pong lahat ay nasa panahon ng panalangin pastoral. Let us pray. O Lord God, patuloy kaming lumalapit, dumudulog sa iyo na mayroong kagalakan upang katagpuin ka sa iyong sanktuaryo sa araw ng Sabat. Ang araw na kung saan ay sa iyo inilalapit namin, dinudulog ang lahat. Sa ganitong pagkakataon, patuloy nga na amin pong inilalapit ang aming mga sarili na mayroong pagsisising diwa sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala na nagagawa namin sa aming pagsasalita, sa aming pag-iisip, at gayon din sa aming mga paggawa. Ang iyong kahabagan ng iyong pagpapatawad ang patuloy na madama ng bawat isa sa amin. At ikaw, O Diyos, na siyang lumilinis sa aming mga puso, sa aming buong pagkatao, at sa aming paglapit ngayon, maging karapat-dapat kami sa iyo sa pagdulog at pagsamo na mayroong pananampalataya. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat mga anak mo na sa kanilang mga kahilingan, personal. Batid mo, Panginoon, ang kanilang pagsamo sa mga sandaling ito. Batid mo ang laman ng kanilang mga puso. Na ikaw, O Diyos, ang kanilang pinaglalagakan ng lahat ng ito. At sa kabila man ng maulan na panahon, narito sila upang patuloy na katagpuin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At dalangin po namin, O Diyos, ang mga kapatid namin na papunta pa lamang, ingatan at gabayan mo po sila. At sila na makasama namin sa pagsambang ito. Na hindi hadlang ang ulan, ang baha, bagkos ay patuloy na kanilang madama ang pananampalatayang tumutugon sa pamamagitan ng matapat na paglilingkod. Patuloy nga na lumalapit po kami sa iyo, sa aming mga personal na kahilingan, sa aming mga mahal sa buhay, sa bawat pamilya, gayon din sa iglesia at sa kabuuang ministeryo nito, maging sa hanay ng ministerial, sa church council, ng mga lay organization, ng Now Ministries. Ang lahat ng ito, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala na ikaw, O Diyos, na siyang
patuloy na gagamitin, kakasangkapanin mo ang lahat ng ito kasama ang mga specialized ministries ng iyong iglesia. Katulad ng aming pong choir, ng social media ministries, ang PAW, at gayon din ang arm ng iyong iglesia sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pong school. Maging ang pagmimisyon sa Galilee at gayon din, Panginoon, sa permanent housing. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa iyo namin pinagkakatiwala at patuloy na umaasang kasama ka namin sa lakbayin, sa tunguhin ng iglesia na sama-sama ang bawat isa sa amin mula sa pinakabata hanggang sa pinakamay edad na sa iyo ay naglilingkod at naglalagak ng lahat ng ito. We pray din, Panginoon, sa may mga karamdaman. Ikaw, O Diyos, ang aming dakilang manggagamot na pinagmumulan ng kagalingan at kalakasan. Patuloy na pagpalain mo po ang mga anak mo pong ito. Sila na narito ngayon, nasa kapagamutan, nasa ibayong dagat, nasa kanilang mga tahanan. Sa iyo, Panginoon, ay amin pong inilalagak na may pagtitiwala at pananampalataya na ikaw ang siyang nagbibigay ng kagalingan at umaabot sa kanila. We pray din, Panginoon, ang aming bansa, ang aming mundo, sa kabila man ng kinakaharap, sa ekonomiya, sa sitwasyon katulad sa West Philippine Sea, at gayon din sa gitnang silangan, sa iba't ibang panig ng mundo, ang kapayapaan, ang patuloy naming dalangin. Alisin mo, Panginoon, ang hidwaan at pagkakaunawaan sa bawat mga bansa. Lalo tigit, Panginoon, ito'y nakakaapekto sa buong ekonomiya ng buong mundo dahil sa langis at marami pang mga usapin. We pray, Panginoon, ito sa iyo. Maging sa aming pagsasama-sama ngayong umaga, sa aming pagsamba, patuloy po kayo magpakahayag sa amin. At ang iyong mga salita ay maging isang buhay sa aming mga puso, sa aming mga buhay sa bawat araw. At ikaw na siyang mapagkakatiwalaan namin, mapalananganan namin sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Sa kabila man ng ganitong makulimlim na panahon, sa kabila man ng maulan, at sa iba't ibang dako ay mayroong mga baha, ay hindi hadlang upang katagpuin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman ang lahat ng ito ay sinasamo namin na mayroong pagtitiwala, pananampalatayang ikaw ang siyang tumutugon sa aming mga hibig at mga dalangin, sapagkat tinihiling namin ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
handog, anuman aming naipo, ay biyaya ng Diyos. Amen. Aming dakilang Diyos, narito po kami lumalapit sa iyo, dumudulog. Kasama ang mga handog na amin pong inilalapit sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga ito. Gamitin mo, Panginoon, sa kalalagot kalalawak ng iyong ministeryo sa pamamagitan ng paggawain ng Iglesia. At sa iyong mga anak, patuloy mo ang ibalik sa kanila ang masagana mong pagpapala. Sa iyo ang papuri at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Pagbasa po sa banal na kasulatan, mahabol sa lumang tipan, ay matatagpuan sa Genesis, Kabanata 37, talata 1 hanggang 4, at tatalo po tayo sa 12 hanggang 28. Ganito po ang sinasabi. Si Jacob ay mananatili sa Kanaan, sa lupaing tinitirhan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ang kanyang ama, mga kapatid sa ama, mga anak ni Bilha at Silpa, na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinusumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Ginagawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang mga kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, "Umayak ka at sumunod ka sa iyong mga kapatid." "Opo," tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, "Tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan." Pagkatapos, bumalik kaagad at nang malaman ko, lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebreon at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. "Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan," sagot niya. "Saan po kaya sila nakikita?" Sinabi ng lalaki, "Umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta." Sumunod si Jose at tatagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihin siya'y sinala ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sinabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin siya sa balon." Sinabi niya ito.
sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanong silang pangkat ng mga Israelitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Israelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Kaya nang may dumadaang mga mangangalakal sa Medianita, iniahon nila si Jose at pinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Israelita sa Ehipto. Tayo pong lahat ay magsitayo sa pagbasa po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo ayon sa pagkakasulat ni San Mateo sa kabanatang 14, mga talatang 22 hanggang 33 na ganito po ang sinasabi. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na. Ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil sa salungat ito sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang malakas na hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin po ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Ng salita ng Diyos, o kay ganda, o kay ina, ng salita ng Diyos. Amen.
Salamat po sa ating koro, sa mensahe ng awit. Ang Diyos ang ating papupurihan. Kaya hindi hadlang po kung ilan ang bilang, ano po. Kung ano yung naibibigay at naisishare na talento. Ayan ay pinagyayaman ng ating Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakilang Diyos, hinihiling po namin ang iyong karunungan, higit Panginoon, ang pananahan ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Habang kami, O Diyos, nakikinig sa iyong mga salita, ang aming pong pagbubulay-bulayan, O Panginoon, ikaw nawa ang siyang maranasan at maihayag sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, mga kapatid, doon po sa ating binasang teksto ay nag-focus po ako doon sa ating gospel reading sa Matthew 14 verse 22 to 23. Para ma-imagine natin sa sitwasyong ito o sa kaganapan ng panahon na nangyari sa mga alagad at maging sa ating Panginoong Hesukristo. Isipin po natin yung kalagayan ng ating Diyos na siya ay nasa bundok at doon ay nananalangin at nagpalipas siya doon ng gabi. Doon nagbabad siya sa presensya ng kanyang ama hanggang madaling araw. At yung mga disipulos naman, nandoon sila sa laot o doon sa dagat na sinasalpok ng malalaking alon. Kasi alam naman natin yung sitwasyon at pangyayari, pasalungat po sila. Kaya sinasalpok po sila ng malalaking alon at nahihirapan sila. Sumunod si Jesus sa kanila sa kalagayan na iyon, madaling araw din. At nandoon yung mga disipulos, nag-aalala, natatakot, at biglang may lumitaw na lumalakad sa ibabaw ng dagat o sa ibabaw ng tubig. At nang tinignan nila, nagsalita. Yung naglalakad na tao, akala nila ay multo. Ngunit ang sabi ng Diyos, ako ito, huwag kayong matakot. Sa tekstong ito, mga kapatid, 3 bagay ang gusto ko pong pakikipag-usapan sa inyo o mensahe na dumating sa aking kaisipan na dapat nating makita. Higit sa lahat sa ating mga buhay pang-araw-araw. Una, ang Diyos ay darating upang tayong lahat ay tulungan. Nakita natin ang talata at narinig natin sa pagkabasa sa gitna ng unos o sa gitna ng laot at ang mga agos at pagsalpok sa bangka ng mga alagad. Nahihirapan sila sa pagsagwan. At sa gitna ng mga pangyayaring iyon, dumating ang Diyos at sumunod sa kanila. At ang kanyang pagsunod ay ginamit niya, hindi siya lumakad sa lupa, kundi ginamit niya ang tubig. Naglakad sa ibabaw ng tubig. Ang mga alagad ay takot na takot sa panahon na yan. Subalit nang dumating ang Panginoong Hesus, na handang tulungan, handa silang samahan sa gitna ng kanilang hinaharap na unos. Dumating sa takdang panahon ang ating Panginoon. Pwede naman siyang dumating ng mga tanga-tanghali. Pero sa magdamag na nanalangin, sumunod siya at dumaan siya sa ibabaw ng tubig. At yun ang isang kamanghamanghang pagdating ng ating Panginoon upang tulungan niya ang kanyang mga alagad. Tayo po ang bawat isa sa atin, Kristiyano man o hindi Kristiyano. Tayo ay humaharap sa iba't
ibang pagsubok. Iba't ibang klase ng problema sa buhay. At sa mga alon na dumarating sa ating mga buhay na ating hinaharap, ipinapakita ang Diyos na siyang nag-uunat ng kanyang mga kamay at handang tumulong sa gitna ng mga panahon na kailangan natin siya. Siya ay dumarating sa panahon na tayo ay handa niyang tulungan. Yung mga panahon na nahihirapan tayo. Yung mga panahon na tayo ay nadi-discourage. Tayo ay tumawag lamang sa Panginoon at handa niya tayong tulungan. Ang mga lagad na ito ay pinuntahan ng ating Panginoong Hesus upang sila ay tulungan at tignan ang kanilang hinaharap na mga alon. At sa oras na iyon ay pwede silang mamatay at lumubog. Ngunit dumating ang Diyos sa tama, sa takdang panahon. Pangalawa, nais ipakita sa atin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Na ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinakita niya mula sa kanyang mga alagad. Sa pamagitan ng paglakad niya sa ibabaw ng tubig. At ang mga alagad ay nakuha agad yung attention. Yung attention nila at nakakita sila daw ng multo. Naglalakad ang isang tao. Anino lang yun kasi, anino. Kaya siyempre, madaling araw, isipin nila isang multo. Wala naman kasing nakakagawa ng isang tao. Paano nila iisipin na may naglalakad sa laot sa gitna ng malalakas at matataas na mga alon ng dagat. Ano po ang gustong sabihin ng Panginoong Hesus sa mga alagad sa sitwasyong ito at maging sa ating mga buhay? Nais pakita ng Diyos na siya ay may kapangyarihan sa gitna ng mga pagsubok na humaharap sa ating mga buhay. Yung tayo ay may mga problema, mga pagsubok na nais ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Dito ay imposible para sa isang tao na lumakad sa ibabaw ng tubig na ngunit sa pagkakataong ito, merong isang tao na nagbigay ng kakaibang kapangyarihan mula sa kanyang mga alagad. Natawag ang atensyon ng mga tao at ang mga alagad. Sa mga pinagdaraanan nating mga pagsubok, tinatawag ang Diyos, mga kapatid, ang bawat isa sa atin na tumingala upang tayo ay lumapit sa Kanya, upang ating makita ang Kanyang kapangyarihan at magagawa lang natin at mararanasan kung tayo ay lumapit sa pamagitan ng panalangin. Dumulog ang ating Panginoon sa kanila sa gitna ng bagyo. Siya mismo ay dumating at ginawa niya ang nararapat, ang ipakita ang kapangyarihan niya sa kanyang mga alagad. Sa ating mga buhay, mga kapatid, isa lamang ang kanyang sinasabi, ang magtiwala lamang sa Kanya. Kaya nga nang makita ang mga alagad na naglalakad, ano ang sinabi ni Pedro? Ang sabi ni Pedro, kung ikaw nga yan, Panginoon, palakarin mo nga ako. Ang sagot ng Diyos, halika, lumapit ka. Doon sa pagsabi lamang ng Diyos, ng halika, lumapit ka, tinawag niya si Pedro. At doon, lumakad nga si Pedro. Lumakad siya. Tumugon siya
sa pagtawag ng ating Panginoon. What is Jesus' step telling about us? We need to take a step of faith. We need to step of faith of trusting God in times of crisis, in times of problem, and any time of our life. We have to trust the Lord. Kailangan po tayong magtiwala sa Panginoon. Yung mga step ng ating pananampalataya, minsan hindi talaga kaya. Hindi natin kaya ang mga problemang ito na kinakaharap natin. Kailangan nating humakbang sa hakbang na mayroong pananampalataya. Ang tanong, meron na bang masasabi tayong mga himala na ginawa ng Diyos sa ating buhay? Tulad ng ginawa niya sa paglakad sa ibabaw ng tubig at maging sa karanasan ni Pedro? Sa aking buhay, maraming bagay ang mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Ang tunay nga po, lamang na dapat nating gawin ay kailangang magtiwala sa Kanya. Maraming mga problemang dumating at naranasan ko rin sa aking mga buhay, sa aking buhay. Minsan hindi ko rin alam kung papaano ma-resolve o ma-solve. Pero tanging ang nagagawa ko lamang, mga kapatid, ay ang lumapit sa Panginoon at manalangin, magtiwala sa Kanya. Gumawa ng hakbang ng pananampalataya tulad ni Pedro. Humakbang siya ng pananampalatayang lumakad siya sa tubig. Tumingin sa Diyos ng diretso at naranasan niya ang naranasan ng Diyos. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig na ibig sabihin, tagumpay na ibinigay ng Diyos sa kanya. Ang kapangyarihan na meron ng ating Panginoon. Pangatlo ay nakita natin na nandoon na tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Ngunit dumarating din, mga kapatid, ang pagkakataon na tayo ay nagdududa. Nandoon na kumikilos na ang ating Panginoon, ngunit meron pa rin tayong pagdududa. Ano yung mga pagdududang meron tayo na madalas na nangyayari? Minsan tinatanong natin, matatapos kaya ito? Mapagtatagumpayan ko kaya ang lahat ng ito? Andun kaya na marireceive ko o matatanggap ko ang lahat ng kasagutan ng panalangin ko? Sa gitna ng ating buhay, nandoon nakikita pa rin natin yung pagdududa at hindi nakatuon doon sa ating pagtitiwala. Si Pedro, noong siya ay nakatingin sa Panginoong Hesus, sinabi niya, Panginoon, gusto ko rin pumunta sa iyo. Nagpatuloy siyang lumakad. Isang bagay din, mga kapatid, na imposible sa isang tao na mangyari rin kay Pedro. Ngunit, habang lumalakad siya, nagawa niya. Kasi nakafocus siya sa Panginoon. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, ang alon, doon nagsimulang matakot si Pedro. Nagsimulang mag-alala at magsimula na rin siyang lumubog. At ang kanyang paglubog, yun po ang gusto kong makita natin. Agad siyang tumawag sa Panginoon. At nang tumawag siya, ang Diyos naman ay handa kaagad na inabot ang kanyang kamay at sinagip, tinulungan si Pedro. Ang sabi lang ng ating Panginoon na malumanay, ano ang sabi niya sa sagot niya? Kay liit ng iyong pananampalataya. Minsan, mga kapatid, ito ay nangyayari rin sa atin. Nandoon na tayo na tinutulungan tayo ng ating Panginoon,
nakatingin pa rin tayo. Tinitignan pa rin natin ang ating sariling magagawa. Tayo ay umaasa pa rin sa ating mga kakayahan. Hindi tayo lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Minsan ganito tayo, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kumikilos na ang Panginoon. Pero sa gitna ng ating paglalakbay, bigla nating nakikita ang mga negative thoughts. Naririnig natin yung ating sarili na nagsasabi, paano kung hindi mangyayari? Paano kung magugunaw na ang mundo? Paano kung tuloy-tuloy ang bagyo? Paano kung magkawatak-watak ang iglesia? Maraming tanong at maraming mga paano. Yan mismo ang nangpapahina ng ating pananampalataya. Kaya pag dumarating ito sa atin ng gaya ni Pedro, mga kapatid, na nag-alinlangan, ibalik ulit natin ang focus sa ating Panginoon at hingin sa Kanya ang tulong. Ito yung mga bagay na nakita ko sa mensahe sa umagang ito. Na ang Diyos ay dumarating upang ikaw ay tulungan. Na ang Diyos ay laging ipinapakita ang Kanyang kapangyarihan upang maranasan mo rin ang lumakad sa mirakulo ng gaya ng ginawa ng Diyos na lumakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit kung minsan nandoon at nawawala ang ating pagtitiwala at nakatuon tayo, nakafocus tayo sa palibot, hindi sa pagtingin natin sa ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng ating pagdududa, mga kapatid, hindi natin kaya. Hindi natin kaya ang lahat. Subalit nandoon ang Diyos na handang tumanggap sa bawat isa sa atin na lumalapit at humihiling ng Kanyang tulong. Huwag nating isipin na hindi natin kasama ang Diyos. Na hindi natin alam kung ano ang gagawin. Tumawag lang tayo sa ating Panginoon at handa niyang ibigay ang Kanyang kamay para tulungan ang bawat isa sa atin. At naniniwala ako, mga kapatid, sa panahong ito, sa ating kapanahunan, ngayon pa lang, nandyan palagi ang ating Panginoong Diyos. Nasa tabi mo. At kapag ikaw ay tumatawag sa Kanya, maniwala ka lamang na Kanya-Kanyang naririnig. Naririnig ka sa iyong mga daing at ang iyong pagtawag. Kapag ikaw ay may nais gawin sa buhay, na akala mo ay posibleng mangyari, kapatid, siya ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Siya ang magbibigay ng kapangyarihan, lumapit lamang tayo sa Kanya at i-focus ang paningin sa Kanya. At siya'y masusubukan mo, makikita mo at makikita natin ang Kanyang kapangyarihan ng tulad ng nangyari kay Pedro. Tinulungan niya si Pedro. Pinaramdam niya kay Pedro na siya ay kasama niya. At si Pedro naman ay kaagad naniwala at sumunod sa ating Panginoon. Kaya lang, huwag nating kalimutan na ang ating pananampalataya ay mananatili lamang sa focus ng Diyos upang kailanman ay hindi tayo lulubog, upang hindi tayo magagapi ng anumang pagsubok. Habang tayo'y naglalakbay sa mundong ito, mga kapatid, sa simula, katulad din natin si Pedro, una naglalakad sa tubig, ngunit nang mapansin niya ang mga bagay na limitasyon, kaya lumubog siya.
Maraming ganito ring mga tao ang galing-galing sa pasimula. Hindi natapos ang lahat sapagkat sila'y nadaig sa mga pagsubok sa buhay. Huwag tayong padaig sa mga pagsubok ng buhay. Sa halip, hilingin natin ang bawat pananampalataya na kaya nating silang lampasan. Huwag tambayan, kapatid, ang ating kakulangan. Huwag nating tambayan ang mga sakit o bawat pagsubok at bawat problema. Sa halip, harapin natin, resolbahin ang lahat ng ito. At mararanasan natin magtatagumpay tayo sa pamagitan ni Jesus na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Alam natin, mga kapatid, kay Jesus walang imposible sa Kanya. Kakayanin natin ang lahat. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, sa mga pagsubok, panatiliin nating buo ang ating pananampalataya sa Kanya. Focus lang sa pagtawag. Focus lang sa paglakad papunta sa ating Panginoon. Kailanman hindi tayo madadaig ng anumang limitasyon na nakikita natin sa ating palibot. Makikita natin ang kamay ng Diyos na siyang nakaangat at sinasabi, halika, sumunod ka sa akin. Magtiwala tayo sa Diyos at tanggalin ang pagdududa upang matanggap natin ang tagumpay ng kapangyarihan ng Diyos Ama sa langit. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ninyo at sa inyo. Napapanahon po tayo sa paghahandog para sa ating ikapu, pangako at kaloob.
kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala mo sa bawat isa sa amin at sa pamamagitan ng aming sama-samang paglapit, pagdulog, mula sa mga handog na ito, mga ikapo, mga pangako, handog pa, salamat ay aming itinatalaga kasamang aming mga buhay. Gamitin mo, Panginoon, kasangkapanin mo po ang lahat ng ito sa ikalalagot kalalawak ng iyong ministeryo. Pagpalain mo ang iyong mga anak na patuloy na tumutugon bilang mabubuting katiwala mo sa lahat ng mga pinagkatiwala mo sa amin. Sa iyo ang papuri at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Masdan mo po, O Diyos, ang bawat iyong mga anak sa kanilang pagpapasalamat, sa paglapit nila at lumuhod sa iyong paanan. Ang iba ay nanatili sa kanilang mga upuan. Iisa, O Diyos, ang aming hangarin, ang pasalamatan ka sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Lord, sa sitwasyon at pangyayari, sa panahon na aming kinakaharap, maraming mga bagyo sa buhay, maraming mga unos, mga alon na malalaki, matataas sa buhay. Subalit, Panginoon, dumarating ka at lagi mo kaming sinasakuluhan. Ibinibigay mo palagi sa amin ang iyong tulong at ang iyong gabay. Ipinapaunawa sa amin ang bawat mga kasaysayan at pangyayari sa aming mga buhay, mga pagsubok, mga sakuna, mga pagkakasakit. Panginoon, inuunat mo ang iyong mga kamay. Idinadampi mo ang iyong mapalad sa amin. At sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, kumikilos ka,
Mula pa noon hanggang sa aming panahon ngayon. Dumarating, O Diyos, na minsan hindi namin nauunawaan ang panahon at sitwasyon sa buhay. Sa kabila, Panginoon, na minsan nawawalan sa focus ang aming mga leader, ang aming mga pangunahing mga namumuno, maging ang iglesia, komunidad, ang pamilya na kinasasakupan namin. Lord, lahat po ay hindi po kami exempted. Lahat po ito'y nararanasan namin. Subalit tulad, O Diyos, kapag nawala kami sa focus, nawala kami sa daan patungo sa iyo, at nakikita namin, O Diyos, yung palibot, at hindi nakatuon ang paningin namin sa iyo, Lord, mawawalay kami, madidiskaril kami. Kaya nga, Panginoon, nagsusumamo po kami. Nagpapakumbaba po kami sa oras at pagkakataong ito. Lumalapit kami sa iyo, pakinggan mo ang bawat mga panalangin. Ang bawat, O Diyos, inilalapit namin sa iyo. Narito po, Panginoon, ang iyong mga lingkod, ang mga anak mo. Nawa sa kanilang paglabas sa iyong templo, pag-uwi sa kanilang mga tahanan, anumang sakuna, anumang mga pangyayari at pagsubok sa daan, ang iyong tulong, ang iyong gabay, ang siya nawang kanilang mararanasan, at hindi kami lulubog sa sitwasyon, bagkos may aangat kami dahil may pananampalataya kami na siyang nagiging kalakasan namin. O Diyos, ang bawat mga anak mo na hindi namin nakasama sa umagang ito, Panginoon, hindi namin nakasama sa pananambahan, kung ano man ang mga kadahilanan, O Diyos, kung paano mo kami pagpapalain at pinagpala sa umagang ito, ay gayon din, O Diyos, ang kanilang tatanggapin. Kung sila man, O Diyos, ay nakakaranas sa bagyo ng buhay, ang sungit ng panahon, ang buong mundo, Panginoon, ay aking pong itinatalaga, idinadalangin, na iyong gabayan at ilayo sa anumang kapamakan. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa. Ngunit tulad ng mensahe ng buhay, walang imposible sa iyo. At kahit anong pagod ng buhay, ng aming katawan, pinapalakas mo kami. At yan po, O Diyos, ang aming pinanghahawakan. Salamat, O Diyos, sa pananalig at pananampalataya na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan sa iyo. Amen at amen. I know that's when my Lord at night at noonday fair, nor if I walk away or meet him in the air. But I know, I believe, and I'm persuaded that He's able to keep that which I've committed unto Him against that day. Mga kapatid, kay Kristo, dito nagtatapos ang ating pananambahan. Subalit sa ating paglabas, lagi nating alalahanin, diyan nagpapasimula at nagpapatuloy na misyon ng Diyos na siyang ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. At dahil diyan, sumainyo nawa ang wagas at di magmamaliw na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos na ating manlilikha, ang kaligtasang dulot ng ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas, ang patnubay at ang kapayapaang kaloob ng banal na Espiritu ay sumainyo nawa mula ngayon